Sa mga kapwa ko deboto at kapatid ko kay Kristo, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa panibagong yugto ng ating kasaysayan bilang isang bansang Pilipinas. Tunay na ang awa at ang pagmamahal ng Diyos ay sumasa atin sa mga panahong ito. Dahil sa Ebanghelyo ngayon, ayon kay San Juan, na isusulat na noong mga panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin. Ang wika, Amang Banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalan na ibinigay mo sa akin, upang sila ay maging isa kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan na ibinigay sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang mapapahamak. Ipinapaalala sa atin ngayon ni Jesus, lalong-lalo na sa mga panahong ito, na huwag tayong mabahala at mangamba. Dahil anuman ang mangyari, sa anumang panahon at pagkakataon, hinding-hindi niya tayo pababayaan. Tulad ng mga sinabi niya, iingatan ko sila sa pamamagitan ng iyong pangalan. Kamakailan lang po ay kababalik ko lamang po sa pagmimisyon sa Laos. At tulad po ng ibang mga nagmimisyon, nakakaranas din po tayo ng mga pagsubok. Lalong-lalo na ho sa aking lugar na pinagmisyonan kung saan ipinagbabawal ng gobyerno ang pagmimisyon at pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sa katunayan, 4 sa mga kapatid natin ang nakulong dahil sa mga mabubuting gawain ito. At habang ako ay nagmimisyon sa ibang bansa, dumating ang isang panibagong pagsubok kung saan ang aking ina ay naospital at dahilan nito ang pagsasara ng maliit nilang kabuhayan at mapaalis sa bahay na kanilang tinitirahan. Sa mga panahong iyon, tunay ang awa, pagmamahal at pag-asa na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. At sa tulong ng ating mahal na ina na laging saklolo, ipinapadama niya na kailanman ay hindi tayo pababayaan at pupunuin tayo ng biyaya at pagmamahal na magsisilbing lakas sa pang-araw-araw nating buhay. At kailanman ay hindi kayang ibigay o agawin ng sanlibutan at ng mga makasanlibutan. Tayo po ay nakapili na at nakaboto na. Ngunit hindi po dito natatapos ang ating misyon bilang mga Pilipino. Naway maging halimbawa natin ang ating mahal na ina at si Jesucristo sa paggawa ng tama at kabutihan at pagwaksi sa mga makamundo at makasanlibutan ng mga gawain. Tayo po ay magkaisa, maging mapagmatsyag, mapanuri, at patuloy po tayong manalangin na gabayan ang ating mga pinuno at ang ating bayan. Isabuhay natin ang katotohanan, mga aral at turo ni Jesucristo, nang sa gayon, tayo ay lalong mapalapit sa ating Amang nasa langit. Naway gabayan tayo ng Diyos Ama ng kasaysayan, Diyos Anak na ating manunubos, at Diyos Espiritu ng katotohanan. Amen.